Hi guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng Anta KT Splash 5. Long overdue na to, no? Medyo luma na yung KT Splash 5. Pero syempre, merong kasabihan na better than never. Kaya syempre, i-review pa rin natin to. Samahan nyo na ako. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganito ang content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, and i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa next videos ko. Anta KT Splash version 5, pang-limang reiteration na po ng Splash. And so far, walang tapon po sa lahat ng yun. No, na-try ko na po yung 3. Iniisip ko pa bibili na ako ng 4 kasi meron ako 5. Bakit pa ako bibili ng 4? Pwede nyo panoorin yung full review ko dito sa taas. Noon dun sa KT Splash 3 na nasuot ko rin yung KT Splash 2. And so far nga, yung mga sapatos na yun, parang masasabi ko pang wing player sila. Pang 2, pang 3. Yung KT Splash 3, pwede pa nga pang power forward yun. Pero lahat yung nagbago dito sa KT Splash 5. Parang more on ano to point guard, shooting guard na sapato. Pag-uusapan natin yan, kaya samahan nyo ko. Umpisahan pero muna natin sa aesthetic and material. Napakarami pong colorway nito. No, low cut po siya. Napakamaporma, napakaganda. Unique. Very unique actually ng kanyang design. Gumamit po siya ng screen mesh. No? Screen mesh na very breathable. Mamaya natin pag-uusapan yung breathability niya. Yung likod niya parang may synthetic leather. Magandang klaseng leather, no? Hindi siya mukhang mumurahin. Nandun yung logo ni Katie, ni Klay Thompson sa likod. Gumamit po siya ng A-Flash Edge foam. And syempre, yung kanyang main and most premium midsole na talagang selling point nila is ito. Napipindot dito or tinatawag nilang Nitro Edge foam. Na parang mala Adidas Boost po. Ginamit din nila sa Shockwave. Yan ang ginagamit nila sa Klay Thompson shoes. Basta, pag mamahaling shoes nila, mga premium shoes nila, top of the line, mga signature shoes nila, ito po, meron po laging Nitro Edge foam. No? Ayan. And yung kanyang, parang for me, ito ang kanyang signature. Dito siya makikilala. Pag ang sapatos ni Klay Thompson may strap, ayan, splash yan. Di ba? Plus, meron po siyang TPU plate. Ito napakaganda ng TPU plate na to, no? TPU plate po siya na one piece na torsion plate na hanggang ilalim na po siya. Torsion plate na arc support na. Wow naman! Wow! Wow! Maganda yung strap. Maganda yung material. Premium pa rin tignan. 9.5 out of 10 po tayo dito. Hindi pa na perfect. Kasi hinahanap ko po sana yung carbon fiber torsion plate. Pero actually okay na to no? Para kasing yung TPU plate niya magandang klase naman. Kaya na hindi, mataas pa rin naman yung 9.5. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Na palagi naman, no? Pag mga sapatos ng Anta, actually maganda yung traction lagi. No, lalo na yung mga mainline nila. No? High pitch, squeak po, consistent. Yung sound check ko dito na maingay po talaga. Top tier po ang traction, talagang stop on a dime. And hindi rin po siya nag-a-attract masyado ng dust, no? Parang wala nangyari, malinis pa rin po. Malinis pa rin po siya kahit yung indoor namin. Though indoor ko pa lang siya pinanglaro, no? Kahit yung indoor court namin, napaka-dusty nasa main road kasi talagang maalikabok naman doon. Wala pa kasing liga ng mga panahon na yon. Hindi po kagad nag-attract ng dust. Pag pinunasan yun, ako, malinis na naman, good to go. And kahit may dust po siya, no, makapit pa rin. Pero, with that said, hindi ko po siya ma-recommend talaga sa outdoor. No, parang medyo malambot yung kanyang grooves. No, parang medyo malambot siya. Okay pa rin, pwede pa rin naman siya i-outdoor, pero hindi po siya great for outdoor. No, hindi siya gaanong durable, hindi siya made for outdoor. Pero ang ganda, no? Ang ganda ng pattern niya, no? May mga ripple effect, bilog, tapos mag-ripple effect, bilog, ripple effect. Matatouch mo dyan yung Nitro Edge foam, may mga butas siya. May butas din dito, matatouch mo yung A-Flash Edge foam, yung mga foam nila. And minsan ginagawa yun ng mga shoe brands para syempre mapagaan. Syempre, di ba?
empty space yan so medyo mas gagaan. Yun din yung purpose nito, no, nakalagay sa website nila. Ito pa nga, may butas pa, di mapapag... So traction and outsole, 9 out of 10 po tayo. Hindi ko lang siya na perfect kasi nga, yun, medyo malambot yung kanyang solid outsole po, no, medyo malambot. And nagagalaw-galaw siya ng finger ko. Pero kung pang outdoor pa to nako, basta guys, panalong-panalo talaga yung traction nito guys. Next, punta na tayo sa safety and support. Napakaraming nito, no? Technology. Unang-una actually uppers niya, supportive naman. No, supportive naman itong screen mesh. Matigas siya actually, matigas siya. Dito lang siya medyo malambot pero kasi breathable area to No, talaga sinadya nilang manipis dyan. Sinadya nilang manipis dito. No, kasi nga for breathability. Hindi isa pa pala guys, no, kaya sinabi ko hindi to suitable for outdoor. Wala po siya masyadong reinforcement dito. Hindi umangat yung outsole niya para maprotektahan siya. Kunyari, nagto-toe drag kayo, no, maupupudpud po agad to. Huwag niyo pong ipang-outdoor tong shoes na to. Ang ganda-ganda. Sana all. Plus, ito guys, no, yung strap, may mga sapatos na yung strap parang walang kwenta, parang pamorma. Okay, ito, mararamdaman mo talaga yung lockdown sa strap nito. And ang kagandahan niya, no, breathable to. Mamaya natin pag-uusapan niya, no. Pag hinigpitan mo kasi, hihigpit din siya kasi hanggang ilalim po. Hanggang ilalim po yung kanyang strap. Pero guys, no, kung ayaw niyo ng strap, pwede naman to tanggalin. Removable naman po siya. No, tanggalable. Yung one piece na sinasabi kong kaganda-ganda naman talaga. One piece na po siya na TPU plate na nag-act as a torsion plate and arch support, pati pang lateral containment, nandun na rin, no? Ang ganda, ang ganda. Guys, ito yon, one piece. And doon na rin, guys, nakakapit, no, yung strap. So, pag hinigpitan mo yung strap, kakapit din to, no, yung TPU plate. And pag hinigpitan mo rin itong, sintas dito, ayan, no, kasi nandun din yung, TPU plate, magdidig in din, dadagdag po yung support and lockdown. Wow naman! Wow! Wow! And guys, yung heel counter nito maganda rin po Matigas pa rin po siya. Stiff enough pa rin. Okay pa rin siya sa akin. Mababawasan yung risk na injury talaga yung tapilok pag maganda kasi itong heel counter. And maganda naman po siya. Pero parang gusto ko lang ng konti pa. Konti pang tigas dito. Konti pa. Wala kasi siyang parang TPU plate or umaangat na midsole para lalong mag-stiffen dito or madagdagan ng lockdown dito, no? Pero okay naman parang matigas pa rin naman, okay pa rin siya. Pero parang ang the best po talaga dito, no? Yung lateral containment na nagagawa po talaga nitong one piece na to. Plus may arch support, no? So sa mga flat-footed, panalo na kayo dito, no? And may torsion support pa. May torsion support dahil nga doon sa one piece. Parang itong one piece talaga na to na parang ito yung selling point niya. No? Dito siya nagiging unique. So dahil dyan guys, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. No? Hindi ko pa po na perfect kasi parang gusto ko lang na konti pang medyo matigas pa po dito. No? Dito sana. Konti lang naman. Nag-inarte lang ako. Hindi, wow. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Yung fitting nito guys, napakasarap nito sa loob, no? Napakalambot. No, mesh naman kasi siya kaya malambot pa rin po siya sa loob. Though hindi siya masyadong padded, parang gusto ko pa sana ng more padding, no? Pero malambot, no? Tingnan nyo naman, no? So hindi siya very stiff, nakakagalaw yung paa ko. Low cut, so nakakagalaw yung ankle ko, very mobile, very light, no? Sobrang gaan ito guys. Maraming forefoot flex, pero may bounce, no? Galing. Maganda yung heel to toe transition, may arc. Medyo wide foot pa rin po siya, though hindi masyado Kung very wide yung paa ninyo, masasuggest ko 0.5 size or 1 size up po kayo dito. Pero sa akin kasi parang sakto pa rin. Sakto siya, may konting space pa rin po ako na healthy na space pag bumabagsak galing sa talon, may konting space pa rin para mag-spread yung mga daliri ko. Na lagi kong pinipreach na dapat kasi yun yung reaction ng mga daliri ng paa natin pag bumabagsak galing sa talon para mag-grab o para mag-absorb ng impact and mag-grab sa ground, no, para iwas tapilok din. So dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10.
No, kasi guys, napakalambot naman din siya sa loob, no, yung step-in comfort niya kasi nga Nitro Edge Foam yung gamit niya dito sa area na to. So, malambot plus yung pakiramdam, no? 'Di ba nga, pinamumorma yung Adidas Boost, 'di ba? Almost the same naman siya sa material, no? Yung para may mga pellets. Hindi ko lang na perfect din dahil nga humihingi pa ako ng konting padding, no? All throughout, parang pantay siya na manipis. Dito nga guys, oh, very breathable pero, no? Pero ang nipis niya, makikita mo yung kulay ng kamay ko dito na maitim yung kamay ko. So, konti pa sana, konti pang padding. Para kasing talagang pinaprioritize nito sobra yung breathability na pag-uusapan na natin next. No, punta na nga tayo sa breathability kasi hindi na natin kailangan patagalin. 100% pasok hangin. 100% pasok hangin. Talagang sinadya nila, no, nasa internet, nasa website nila na talagang ginawa nila tong breathable. Pati dyan, pati dito sa tang na sinasabi ko nga na parang manipis po talaga, butas pa dito, no? So very breathable, di na natin kailangan patagalin. Plus yung strap guys, breathable pa po yan, no? See-through nga eh. Galing. May mga iba kasing strap na imbis na tang na nga lang yung area na breathable, tatakpan pa nila ng strap na leather o yung napakapal pa, wala na tuloy, hindi na makaingay yung paa. Ito guys, yung strap breathable pa rin. 10 out of 10 po tayo sa breathability score. Next, punta na tayo sa cushioning. Maganda po ang cushioning nito, no? Unang-una kasi, yung A-Flash Edge Foam niya, parang malambot. Parang hindi katulad sa usual na A-Flash Edge Foam. Plus, meron pa pong Nitrogen Edge Foam, yung mamahalin nga, yung premium foam nila, nandito sa 4 foot. So, nandito talaga yung bounce, energy return, nandito po. Pero guys, huwag natin kalimutan, may konting bounce pa rin naman yung A-Flash Edge Foam. Pero ang pinaka-priority niya or ang pinaka-main selling point ng A-Flash Edge Foam is yung impact protection na yes, nagagawa naman po talaga niya, no? Ramdam ko talaga na okay yung tuhod ko pagkatapos ng laro pag A-Flash Edge Foam ang ginamit ko. Through my experience, marami na akong A-Flash Edge Foam na ginamit. Sana all. Mas flash nga tong A-Flash Edge Foam na to. Kahit konti lang ang bounce nito, konti lang energy return, dahil sa torsion plate, natutulungan na. Plus, you will feel fast. Kasi nga, low to the ground po ito. You feel quick. Very responsive po yung sapatos na to kasi nga, made for point guard to sa tingin ko, no? Ano talaga to eh? Low profile talaga to eh, oh. Ganito yung gusto ko. Kasi parang nasa small forward ako eh. Power forward. Ito yung nag-work sa akin. Kaya ito yung bibigyan ko ng mataas na score kasi panalong-panalo. Perfect yung cushioning setup nito kung ako yung tatanungin. No, kahit hindi pa carbon fiber to, it gets the job done. 10 out of 10 po tayo sa cushioning. Last part na po tayo, price tag. Yun, medyo mahal pa rin po to. No? 6,000 plus pa rin po to hanggang ngayon. Kasi nga, worth it naman talaga. No? Sapatos po to ni Klay Thompson eh. 'Di ba? Ang Klay Thompson nga na sapatos, mainline niya. Magkano ba? Malapit na to sa mainline eh. Actually, parang sa itsura nga, and sa presyo, mas pipiliin ko to kaysa sa mainline. Tinignan ko yon, parang hindi naman nagkakalayo. You get what you pay for. Diba? Yung itsura naman yan, guys. Yung traction, yung technology. So, dahil dyan, guys, bibigyan ko pa rin po siya ng mataas na score na 8.5 out of 10. Kung fan kayo ni Klay Thompson, fan kayo ng KT Splash na line, kung gusto niyo naman pong matry ito, no, maglalagay po ako ng link dyan. Laz Mall, Shopee Mall, legit seller po. Anta po mismo yung link dyan sa description box. I-click nyo na po agad para makabili na kayo nito. Guys, nagkakaubusan. Baka mawalan kayo ng size. Bumili na po kayo kasi panalo po talaga. Kung may extra budget naman kayo, kahit ibang sports, kahit pamorma, tingnan nyo naman guys yung itsura. Napapogi, napaka-unique. Bilhin nyo na po to. Pero kung naghahanap pa po kayo na iba pang anta-shoes na pang point guard and shooting guard, maglalagay po ako dito ng link. Yung bilog po dito, huwag nyo kalimutang pindutin para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin po tatandaan. So always drink your protein. Bye!